ako si Calvin Quezon and this is my devotion for today, June 14, and the topic po natin for today is nasaan na hustisya doon or justice. So, ano po ba yun? So, justice daw po also known as God's righteousness is His perfect moral character expressed in action. It means that God always does what is right, fair, and consistent with His holy nature. He upholds moral order, punishes evil, and rewards obedience. God's justice assures us that no wrong escapes His sight, and that He will bring all things into account. In Jesus, God's justice and mercy meet. He paid for sin so we could be forgiven without compromising divine righteousness. Justice is not just what God does, it's who He is. Ang ating scripture natin for today po is Deuteronomy chapter 32 verse 4. He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, a faithful God who does no wrong, upright and just is He. So, ibig sabihin, ang Panginoon daw po natin ay walang pinapalagpas na kasalanan or injustice. Ngayon, of course, as tayong mga tao, marami po tayong katanungan sa ating Panginoon. Lord, bakit marami po ganitong nangyayaring mga bagay? And of course, ako rin po, guilty po ako doon. Kasi lagi po ako nagtatanong sa ating Panginoon na, Lord, kung totoo ka, bakit natin ito nararanasan or bakit natin ito nararanasan itong mga injustices sa buhay? Na kung saan yung iba nga is walang makain or nahihirapan sa buhay. Pero yung mga iba na naganakaw, yung iba na corrupt is or mga ibang illegal yung ginagawa sa buhay ay nakakatikim or magginhawa sa kanilang buhay. Pero yung mga mababait na tao is sobrang hirap na hirap talaga sa buhay nila, and marami pa po sa kanila nangyari ng mga injustices. So ayun po yung main na tanong ko lagi kay Lord, and dito po naunawaan ko na our Lord is just. Ibig sabihin na walang makakaligtas po sa kanya na kasalanan na hindi mapaparusahan. Ibig sabihin, of course, siya nga po yung nag-create sa atin, and of course, alam niya po kung sino yung mga magko-commit talaga ng mga injustices. Yung lahat naman tayo magko-commit ng sin. Kaya lahat naman tayo talaga is not excuse sa punishment ng ating Panginoon. Pero as long as naniniwala po tayo sa ating Panginoon sa Kristo, ay tayo po ay maliligtas sa punishment po ng ating Panginoon. Teachings po natin for today is God's justice prevails over injustices. Of course, katarungan po ng ating Panginoon na magwawagi hanggang sa dulo at wala pong injustice na makaligtas po sa ating Panginoon. And second teaching is God's justice punishes the wicked. So, ibig sabihin lang po yun ay, of course, ipapunish po talaga ng ating Panginoon yung mga taong walang repentance, hindi nagsasorry sa kanilang mga kasalanan, at talagang mapaparusahan po sila. Sa third teaching po natin for today is God's justice passes over those in Christ. So, ibig sabihin na as long as naniniwala po tayo sa ating Panginoon, naniniwala po tayo sa ating Panginoon sa Kristo na siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan, sa kabayaran ng ating mga kasalanan, kahit hindi po natin deserve, kasi mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay parang may maging exemption sa kaparusahan po ng ating Panginoon, dahil of course ay na-accept po natin siya truly as our Lord and Savior, and handa po tayo magbago para sa ating Panginoon at sa ikaka-glorify ng pangalan ng ating Panginoon. So ayun lang po, sa Calvin Quezon, this is my devotion for today, June 14. Sana po ay marami kang tutunan. Ayun lang po.